Kamusta mga ka-faith? Welcome back sa ating channel. Alam mo ba na minsan, yung sagot sa pinakamalaki mong problema ay nasa loob na mismo ng bahay mo o baka nasa loob mo na mismo. Interesting, di ba? Tara, pag-usapan natin ang isang kwentong magpapatunay diyan. Sa Aklat ng Duwan Hari, Kabanata 4, may isang babae, isang balo ng propeta na halos masiraan na ng bait. Namatay ang asawa niya at naiwan siyang baon sa utang. Ang mas masakit pa, yung pinagkakautangan nila, kukunin ang dalawa niyang anak para gawing alipin bilang kabayaran. Can you imagine the desperation? Sa gitna ng kagipitan, kanino siya lumapit? Sa lingkod ng Diyos, kay Propeta Eliseo. Tinanong siya ni Eliseo, "Ano ba ang mayroon ka sa iyong bahay?" Sagot ng babae, "Wala po akong kahit ano maliban sa isang maliit na banga ng langis, isang maliit na banga lang. Sa tingin natin, anong magagawa niyan sa pagkalaki-laking utang?" Pero dito napapasok ang himala. Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Humayo ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat ng iyong kapitbahay, mga sisidlang walang laman, at siguraduhin mong marami kang mahihiram." Pagkatapos inutusan niya itong pumasok sa bahay kasama ang mga anak, isara ang pinto at simulan ng ibuhos yung kakarampot na langis sa mga hiniram na sisidlan. At dito na nangyari ang kababalaghan. Habang nagsasalin siya, hindi na uubos ang langis sa maliit niyang banga. Patuloy lang itong dumadaloy, pinupuno ang bawat sisidlan na dala niya. Mula sa unang banga, pangalawa, pangatlo, hanggang sa napuno na lahat. Tinanong niya ang anak niya, "Bigyan mo pa ako ng isa pang sisidlan." Sumagot ang anak, "Wala na po, ubos na." At sa sandaling yon, tumigil din sa pag-agos ang langis. Tingnan natin yung simbolismo. Ang langis, sa Biblia, ay madalas sumisimbolo sa presensya at biyaya ng banal na espiritu. Yung mga sisidlan, yan yung mga area ng buhay natin na kailangan ng pagpapala. Finances, relationships, career, health, at yung utos na isara ang pinto. Minsan, kailangan nating i-shut out yung ingay ng mundo, yung mga duda, yung takot, para makapag-focus tayo sa ginagawa ng Diyos. Ano ang nakatagong aral dito? Ang solusyon sa problema mo ay madalas nasa loob na ng bahay mo. Baka nga nasa sayo na mismo. Yung maliit na banga ng langis, yan yung talentong ibinigay sayo ng Diyos na baka minamaliit mo. Yan yung oras na meron ka, yung konting kaalaman, yung kakaunting lakas, at higit sa lahat, yung pananampalataya mo. Akala mo kulang, akala mo walang kwenta, pero yan mismo ang puhunan na gagamitin ng Panginoon para punuin ang mga sisidlan ng buhay mo. God multiplies what you already have, not what you don't have. Hindi niya hiningi sa byuda ang wala siya. Ginamit niya yung kung ano ang nasa kamay na niya. The miracle started when she started pouring in faith. Hindi siya nagtanong, "Paano mangyayari ito? Imposible ito." Nagtiwala siya at sumunod. Ganoon din sa atin. Yung maliit na business idea mo, simulan mong ibuhos. Yung talent mo sa pagsusulat, pagkanta o pagluluto, simulan mong gamitin. Yung kakayahan mong magbigay ng advice sa kaibigan mo, simulan mong ibahagi. Yung biyaya, titigil lang yan kapag naubusan ka na ng sisidlan. Hindi dahil naubos yung langis ng Diyos, kundi dahil naubusan ka ng paglalagyan. Kaya ang tanong ngayon, gaano kalaki ang pananampalataya mo? Gaano karaming sisidlan ang inihahanda mo para sa pagpapala ng Diyos? Are you preparing for a little or are you preparing for a lot? Tandaan mo, yung wala mo, pwedeng maging sobra-sobra sa kamay ng Diyos. All you need to do is to present your little jar of oil to Him. Obey His instructions and start pouring in faith. Huwag mong maliitin ang biyaya na nasa loob mo na. Salamat sa panunood mga ka-faith. Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, please give this video a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. See you on our next video. God bless.